Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa pa. So ang video to is mula na naman kay Trending Pinas News. So meron itong pamagat na kakapasok lang yari na VP Sara Duterte nagulat rapid tulpo tumistigo na. So yan yung panonorin natin ngayon. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang humusga. So bago natin simulan, Trending Pinas News, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama ka manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Ganun pabagat ng video ito, kakapasok lang yari na VP Sara Duterte nagulat rapid tulfo tumistigo na. So Trending Pinas News, Philippine Noises, like, comment, share, subscribe. Start. Sobrang nakakagulat na balita, grabe Raffy Tulfo pinakita na, korupsyong mas malala pa sa flood control sa panahon ng Duterte, nagulat si VP Sara, ayon sa nakalap nating impormasyon, korupsyon sa DOTR noong 2021, ibinunyag ni Senador Raffy Tulfo, binili ng 879,000 kada isang body cam unit, korupsyon ng past administration, isa-isa na naglalabasan, grabe Raffy Tulfo pinakita na, korupsyong mas malala pa sa Grabe, flood no? Yung sa body cam din, grabe din yun. 6 digit, almost million per body cam. Sobrang mahal. Tapos malaman-laman natin, yung mga yan, hindi ino-on yung body cam kasi nangungutong pa, aray ko. sa panahon ng Duterte, nagulat si VP Sara, narito at panuorin ang matinding revelasyon. So present is the LTO. Ay, pwede akong tanong. Yes, please. PPA. Okay, mabilis lang to. Ready ka na? Huminga ka na malalim. Inom ka ng tubig. Hindi ako bibiro. Inom ka ng tubig mo lang. Okay. Bumili kayo ng body-worn cameras noong 2020. Nako. Okay. Kanya po kayo bumili? Ilang units? At magkano per unit? With your permission po, Your Honor. Tatanungin ko lamang po doon sa finance po natin. Wala po sa akin yung handang numero. Okay. Saan? Tuturuan na yan. Isang unit nagkakalaga ng 879,000 pesos. One unit. Body-worn camera. Oh, grabe. Your Honor, i-check ko po pero parang i-compare ko lang po pero parang napakalaki po yata. Hindi. May akong dokumento. Nako. 879,000 pesos isang unit. Paano nyo i-deny yan? May dokumento. Grabe, sobrang gutom ng mga buhayang to para. Although ginastify niyo yan sa COA, marami kayong mga nilagay, kung ano-ano mga requisitos, pero still 879,000 pesos one unit na. At nasaan itong mga cameras na ito? Ginagamit pa rin ba ito? Hala. Tama po, Your Honor. In fact, meron po tayo sa PPA po na tinatawag po nating National Port Surveillance Center po. Meron po tayo, ito pong body-worn cameras po natin. Integrated po ito doon sa regular po nating surveillance system sa CCTV po. Ito po, dala-dala po ito ng mga port police po natin, Your Sige, Honor. integrated, etc. Pero 879,000. Come on. Ang inyong binilihan ay Boston Home Incorporated na ang capital lamang nito ayon sa SEC ay 10 million. And yet, nabigyan nyo ng kontrata na almost 1 billion. At Parang ano din kasi yan pare. Sige, sabihin natin na parang yun talaga yung presyuhan niya. 879,000. Kasi yun nga yung sobrang high-tech. Pero sana naman isipin din nila par, diba? Na parang, uy, pera to ng taong bayan. Worth it ba na invisan tong ganito kalaki? Diba? Siguro kung isa lang tapos grabe yung function niya, like sakop niya lahat yung buong lugar. Siguro okay yun. Pero kung halimbawa ganyan, sobrang dami, is parang iba na yun. Di ba? Parang pwedeng mamorsyento na yung mga kumag doon. pinuntahan namin tong kumpanyang to, apartment. Wala kang ginagawang due diligence. And, sumagot. Dati na itong na-flag down ng COA dahil nagbenta ng mga defective na mga kagamitan sa EMB, Aray. Environmental Management Bureau. Grabe. Kung nag-check lang sana kayo, pinuntahan nyo sana itong opisina nito, nakita nyo apartment lang pala ito, ba't kami bibili rito ng daan-daan million worth of cameras? At kung nag-check lang sana kayo ng background nila, malalaman ninyo na ito'y nagbenta ng defective na mga equipments sa EMB. E paano kung sila yung mga diskaya sa larangang yan? Eh di wala talaga. Bibili talaga sila doon. Especially kung mamorsyento. Pwede nilang sabihin, oy, ito, halimbawa 300,000 lang to, pero ilagay mo sa resibo, 800,000 na. So, paldo sila, 500,000 agad. Pwede din yun. Diba? Pero din natin alam kung yun talaga yung nangyayari dyan.
Your Honor, with your permission. Ipaliwanag po, Your Honor. Ito pong procurement po na to, dumaan po ito sa regular pong proseso ng under Republic Act 9184. At katulad po ng iba pong procurement po ng Philippine Ports Authority, Your Honor, whether infrastructure po or goods po or equipment, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. Sir, ang pinag-uusapan dito sobrang overpricing, immoral na ito. Tama. Skandaloso na masyado to. Ito, 191 units Wow. ng kontrata sa Boston Homes. For the amount Grabe. of 168 million. I-divide mo yung 168 million sa 191, magkano yan? Grabe. Your Honor, yun po kasing, yung pong kung 168 million po yan, at i-verify ko po, over 190, yung pong 191 units po, Your Honor, yun po yung actual na camera. Pero hindi lamang po kasi po, Your Honor, yung camera, meron po kasi itong sistema, meron po itong servers na kasama. Hindi lamang po yung ordinaryong camera po na ano. So, ang binabayaran po natin Pero yun nga, bakit sobrang dami? Di ba? Hindi mo rin mawawala sa isipan ng taong bayan, especially. Kasi, syempre, alam naman natin na kadalasan dyan, nang kikickback, na mamorsyento. Pwede din naman yun. Di ba? For example, yung 800,000 na yun, porsyentuhan nila yun ng, siguro, alam ko naman na hindi siguro ganito, porsyentuhan nila ng 5,000 pesos yun. Isang piraso. Sino pa bang maghahanap nun? 5,000 pesos. Diba? E paano kung 500,000 yung pinorsyento nila dun? Yari. po dito, Your Honor, kasama po yung camera, yun pong, ito po kasi over internet. Sa PNP is 135,000. Medyo nahiya pa yung PNP nun. Pumunta sa akin, sorry, question ko. Ang dami ng explanation, just like what you're explaining now, 135. Pero sa inyo, 879. Grabe naman. Sana nilubos-lubos nyo na lang, ginawa nyo lang sigurong 1 million. Pero Tama. at second thought, meron. Nakakatawa pa dyan, sobrang nag-i-invest sila. Like, hindi sila takot na mag-invest ng ganyang kalaki, 800,000 or whatsoever. Pero yung mga ospital natin, anak ng tokwa, kulang ng higaan. Hindi man lang mapa-expand yung ospital. Diba? Kulang sa higaan. Magkano lang ba yung isang higaan? Bakit sobrang hindi kayang investan yon ng gobyerno? Diba? Or ng ibang mga namamalaka doon. Ito nga, mga grabe, 800,000 isang camera tapos 190 pieces pa. Diba? Nung lumalabas kasi dito, parang na-mishandle yung pera ba? Diba? Now, noong August, kasi yan October 20, 2022. Noong August 19, 2021, bumili ulit kayo ng 164 units Oo. dito pa rin sa Boston Homes na ang kapital lamang nito ay 10 million Grabe. in the amount of 168,680,000. Yan na yan. 1 million pumapatak bawat isang unit. 10 million naman paid up capital nitong kumpanya at binigyan nyo ng ganitong kalaking kontrata at napaka-iskandalosong amount to. Your Honor, sa proseso po kasi ng procurement po ng PPA, katulad po ng ibang ahensya, bago po kami mag-budget, gumagawa po yan ng canvas po. Nagtatanong po yan Okay, gumagawa kayo ng canvas. Pero dapat nag-inspect kayo ng mga kumpanyang bibigyan ng kontrata. Tama? Due diligence. In short, did you do that? Kasi if you did that, then you would have found out na itong kumpanya na pinagkatiwalaan nyo ng daang milyong pisong halaga ng pera ng gobyerno ay isang apartment lamang nag-opisina. At ang paid up capital lamang ay 10 million. Grabe. Your Honor, Grabe. sa proseso po, Apartment na kumpanya. So may possibility lang naman. May possibility na yung official sa gobyerno na yan, possibilities lang to, hindi ko sinasabing ito talaga, is siya lang din yung may-ari nung store na yon. Kasi naka-apartment lang eh. Di ba? Sige, kunyari ito yung gagawin natin. Yan, tayo ng kumpanya. Tapos, doon tayo bibenta natin ng mahal. Di ba? Halimbawa, nabili natin yan ng 100,000. Benta natin ng 800,000. So, tubo tayo ng 700K or 600K. Pwede din yun. Di ba? Grabe, sa laki ng ng pondo ng taong bayan lumulutang talaga yung mga ganitong matatalinong tao eh. 'Di ba? Ini-strategize talaga nila kung paano nila makukurakot yung pera. Magaling. kasi ng procurement, ito unang ipaliwanag ko po
Ito po bago po Magaling tayo sa nagbayad, kalokohan. deliver na muna po lahat ng equipment. Hindi po tayo at umaandar po, hindi po tayo nagbibigay po ng advance payment. So sigurado po ang pamahalaan na bago po tayo nagbayad, nasa atin na po yung equipment at umaandar na po. Ngayon po, yung po Hindi nga yun yung issue, di ba? Sige, sabihin na natin na umaandar, pero bakit naman ganyan kalaki, par? kung yun man, Sir, I'm not talking about kung umaandar na o hindi bago na Tama. bayaran ay na-deliver na, etc. Yung bang una, hindi kayo gumawa ng pag-check sa background ng company na binigyan nyo ng pagkalaki-laking kontrata. Number one yun. Kasi kung nag-check kayo, malalaman nyo na hindi ka dapat bigyan ng kontrata to. Kami nag-check kami, pinuntahan namin, apartment. Ang address niya, ng kumpanya. Your Honor, thank you po. Pero ano po kasi, sa proseso po kasi ng pag-bidding po natin, na ayon din po sa... Sir, bago kayo magpa-bid, dapat chinecheck yung company, di ba? Di ba magsasubmit ng mga ng Requirements, proposal ang mga documents. kumpanya para sa bidding. Di ba dapat malang inimbestigan nyo sino ba itong mga kumpanya na bibid sa amin? You should have done at least some research. If you did that, then this would have not been qualified kasi malalaman din nyo na ito ay na-flag down na ng COA na nagbenta ng defective equipment sa EMB. Your Baka may Honor, ganyan. maraming salamat po doon sa suggestion. Moving forward po, we will take that into consideration and isasama po natin sa proseso po natin. Pero kasi po, sa pagkakataon po yan, Your Honor, nung pre-procure po yan, tayo po ay sumusunod lamang po doon sa requirements po sa 9184 at sinisigurado naman po natin na lahat po ng... Anong nakalag 9184? Well, una po, Your Honor, number one, meron po tayo nire-require na base po doon sa kontrata na ating i-award. Kasi po hindi naman po tayo nag-check until after po post-qualification. Kasi hindi po natin alam hanggang sa actual na araw po na ihuhulog po nila yung kanya-kanilang bid kung sino po yung mga kontratista na magpa-participate po sa bid. Pagkatapos po mabuksan po yung bid, kung sino po ang nagka-qualify po doon sa dokumentasyon nila at pumapasok po doon sa authorized budget for the contract, na doon po magkakatalo bago po buksan yung financial bid, doon pa lamang po chinecheck kung kwalipikado. Marami po doon na di-disqualify. Okay, sino po yung mga nag-bid aside from Boston Home? Pwede kong mamarapatan nyo po, Your Honor, we can submit po to your office. Yun po nga minutes po nung Bids and Awards Committee meeting po, particular po doon. So sabi mo, ano to, seal bid, right? Pwede silang kabahan dyan kasi baka may makitang mga mas pa sana karapat-dapat ng mga company pero hindi pinanalo. Parang yung sa sa mga diskaya na niluluto na yung bidding. Like, may expected na talaga na mananalo. Pwede din yun. Yari. And then bubuksan, and then kung sino yung pinakamababa, yun pipiliin nyo, and then you would do post qualification. Yung normally po, kung sino po, lahat po ng kwalipikado, hindi po necessarily yun po yung, kasi po may mga nagbibid na maaaring mas mababa ang bid nila. Pero Hindi nga sir, paiksin ko na. Okay, sige. Binuksan nyo yung lahat ng mga nagbid, and then minanalo na. Ito na nga, yung Boston Home. So, once na-determine nyo na panalo itong Boston Home because siya ang pinaka-lowest bidder, mag-imbestiga na kayo, tama? lowest qualified bidder po. Lowest qualified. Yes po. Mag-imbestiga na kayo. Magpo-post qualification po, Your Honor. Post qualification. Sinong gumagawa ng post qualification? Yung post qualification po, Your Honor, meron pong technical working group po. Yung Sino Bids yung and Awards technical working group? Yung pong technical working group, na taga-ano din po yan, taga-ahensya din po yun. Hanggang ngayon, Nako. sila ba ay nakaupo pa rin dyan? Maaari po, Your Honor, since kung 2020 po yan, maaari pong may iba po dyan ay nakapag-retiro na po. Secretary Lopez, sibakin mo nga to. Aray. I'm asking you. Imbestiga. Di naman siguro tama yun na ipasibak agad, di ba? Malay natin, may mga malalaki pang involved dyan. Di ba? Baka may senador na naman. Okay. Saan mo to at sibakin? Grabe na Dahil dis. may kunsyabahan dito na para dugasan yung gobyerno. Really? Kahit Meron sa yan, pagpapasok meron mo, yan. Mr. Santiago, hindi ka tanggap-tanggap yun. Post-qualification, sabi mo, Bids and Awards Committee, mag-imbestiga. Kung nag-imbestiga kayo, malalaman nyo na ito ay nagbenta ng mga defective equipment sa EMB. Bago nyo sana talagang totally gino yung kontrata. Pangalawa, pinunta nyo sana ang address Grabe. nito at malalaman nyo isang apartment lang ang opisina niya. Pangatlo, malalaman nyo na yung kanyang paid up capital ay 10 million lamang. Mm. Yung apartment issue kasi, parang questionable nga naman. Di ba? Na parang ano yan? Di ba? Ganyan kakalupit. Di ba? Parang flag kasi yan as kaduda-duda talaga. Kung yung mga mga expert talaga yung titingin. Pero syempre kapag tinatapalan ng pera yung mga mata, di malamang sa malamang, wala na silang makita. Di ba? Ewan ko si Sir, I think kinakabahan na yan. Di ba sir? At pang-apat, grabe naman, 879 million. What the Yung unang hell? batch, 79 million pesos bawat unit. And then, the following year, tumaas 1 million pesos per unit. Kahit Yun paano lang. sabihin mo, sir, na may mga dagdag-dagdag, kung ano-ano, mga nasa surveillance, program, etc. Still, it doesn't make sense. Totoo yan, sir. Pumunta ka ng Shopee, 6,000. All in na yun. Ito, 1 million.
Sir, Mr. Lopez, Secretary Lopez, I want you to investigate this anomaly. Mr. Chair, Meron anomaly. Ano? Go ahead po. Mr. Chair, you have my commitment that I'm going to look into this, especially the post wall of the TWG and the back, Mr. Chair. Yari talaga. Baka mapapalitan ka rito, Mr. Santiago. Na-flag down din kayo sa mobile X-ray machines. Mobile X-ray, wala po kaming procurement ng mobile X-ray, Your Honor. Meron eh. Purchase of Nagdi-deny tapos may ebidensya. 6 Yari. units of vehicle X-ray machines. Procurement of 6 units of X-ray machines for RORO ports. Your Honor, yan po mismo, ako po mismo ang nagpakansela niyan. Dahil nung wala pong nabayaran diyan dahil nung yan po ay diniliver, ako po mismo nag-inspeksyon at hindi po ako nasiyahan doon sa diniliver po nila at ako mismo po ang nagpakansela niyan. Okay, so hindi nyo na-deliver ito. Pinakansela ko po yan, Your Honor. Okay. Sige, at least yung sinasabi ko kanina pa due diligence, dapat hindi ka nagpapawara-wara lang, basta-basta na lamang tuturo na lang kayo kung sinong bigyan nyo ng kontrata, etc. Dito, very anomalous tong nangyaring transaction, Secretary, between tong Boston Home and yung PPA. Please investigate. Yes, Mr. Chair. And Sa PPA pala. Yes, Mr. Chair. thank you, sir. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Yun. Senator Tulfo. Nice. Next, to make a presentation. Mamaya na po, sir, I'll ask questions, continue to ask questions later sa rail sector na meron tayo, may mga concern tayo. Tulad dun sa, siguro bago na mag-move on, pwede rin, nandito na share natin. Doon po nabanggit kanina ni Senator Tulfo yung po sa commitment fees, no? Alam naman natin, because of that, medyo malaki po yung na wala sa atin. Ano po yung urgent actions ng DOTR siguro to accelerate implementation nitong NSCR. Malaki-laki habulin natin na Metro Manila Subway dahil nga po doon sa napaliwanag yun naman dahil sa pagkakalisan program, pero what immediate Kinakabahan na yung mga kumag dito na involved for sure. actions kaya to accelerate implementation to further cut or avoid the financial losses? And then we go to LTO, LTFRB, tapos CAB na po. Yes, Mr. Chair, if I may. Tama po kayo. Tulad ng sinabi natin, ang talagang isa sa pangalawang rason, maliban sa budget constraint dito sa ating malalaking proyekto, na yung issue nating right of way na talagang namtala. So pinapalakas natin yung capacity building ng right of way natin. Especially po yung personnel natin from 250 plus, 500, almost 600 na po tayo ngayon. Meron po, nag-hire po si Secretary Vince at kasama pa rin po namin ngayon ng isang Assistant Secretary in the person of ASEC IC Calagwas, na ang ginagawa niya po ngayon ay day in, day out, right of way lang. Pero po ang isa pang mabilis at mabisang solusyon na ginawa po ng DOTR ay una po yung sinasabi nating decentralization of approval of variation orders. Kasi dati-rati po yung approval of variation orders nakacentralize lang po sa OSEC. Ngayon po nagbigay tayo ng mga threshold kung saan ang ating mga engineers, mga kasamang JICA din po, consultant natin, at ang mga PMO natin, they can decide based on the threshold yung variation orders para hindi po mag-choke sa Office of the Secretary. Pangalawa din po yung pagpapabilis natin ng ating Sa iba na ba yung par? I think ibang issue na yan So dito na lang muna, tapusin muna natin dito So yun lang naman. So again, yung video yun is mula kay Trending Pinas News. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin, please don't forget to write, comments, share, subscribe. So kita nyo naman yun. That was 2020, and then syempre the time of pa rin, past administration Syempre di nila yan. Di nila gustong i-connecta yan. Pero syempre nangyari kasi yan sa panahon nila. And then okay lang sana kung hindi naman nila ginaganyan yung administration, pero syempre lahat ng corruption this time of PBBM, sinisisi kasi nila kay PBBM diba? So ibig sabihin nun, kung ano yung mga corruption na nangyari nung past administration, edi isisi din natin sa past administration. Ganun lang, diba? Gantihan lang. So nakakatawa lang dito, pwede naman pala na imbestigahan, pwede naman pala na makita yung mga lapses na yan, pwede naman pala na makita na kinukurakot na yung pera ng taong bayan sa mga ahensyang yan. Ang tanong, bakit ngayon lang? Diba? Why not right now? Simulan na, ilunsad na yung pinakamalaking investigasyon na mangyayari sa buong Pilipinas. Do you think mauubos yung ng nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno? Like LTO, DSWD, ano pa ba? 'Di ba? Ito sa PPA,
sa DPWH. Yung DPWH talaga yung napuruhan. Di ba? Sobrang dami, para sobrang daming ano talaga, government agency na wala, talamak talaga siya sa pangungurakot. Sobrang ganda din kasi talagang tingnan yung pera. 'Di ba? Kapag halimbawa 1,000,000 nasa harap mo na, titingnan mo. Kaya natutukso din yung mga kumag. Dapat sana yung mga ganyan is pure liquidation ng tawag dyan, or yung susundan talaga yung galaw ng pera. Kasi kita nyo naman yung nakakatawa yung defense ni Sir dito about dun sa mga camera. Simple lang naman yung tanong bakit naman ganyan kamahal? 'Di ba? Tapos ang sasabihin nung si Sir, hindi, chinik ko naman po talaga yan, Sir. Diba? Na naman, okay naman siya, good condition naman siya. Diba? So, iba naman yung mga function ng mga camera na yan. Pero, halimbawa ganyan, cam lang siya, diba? Tapos, ganyan kamahal. Tapos, sobrang dami nyo pang binili. Imposibleng walang porsyento. Diba? Yung mga maliliit na business nga lang, yung mga shipping na yan whatsoever, may mga porsyento na nga yun Yan pa kaya na ganyan kalaki? Diba? Na since kayo yung nasa power, pumapabor sa inyo yung admin siguro, or yung sa kapangyarihan, di syempre lalakas at lalakas talaga yung loob nyo na kurakutin yung pera na yan. Grabe. Nakakalungkot ba yung sa yung sa mga cat's eye sa kalsada na parang 8,000 or 13,000 nata yun per piece. Tapos ngayon makikita natin sa mga kalsada like sira na. So ibig sabihin, grabe. Sobrang daming sobrang daming perang nun, sinunog. 'Di ba? Especially overpriced pa. I think quadruple yung presyo. 'Di ba? Okay lang naman talaga pare. Actually, sobrang gaganda naman talaga ng mga plano. 'Di ba? Sobrang gaganda talaga ng plano para like yun nga yung camera, yung cat's eye sa mga daan. Ang problema kasi, ito yung ginagamit, 'di ba, ng mga kurakot na mga tao na way para magkaroon sila ng pera. Yun yung nakakalungkot. 'Di ba? Pwede namang mura lang yung i-invest nila diyan. Bakit ganyan kamahal? 'Di ba? Tapos yung ibang mga ng gobyerno natin, sobrang standard pa, substandard pa. So awit, so kawawa. So dapat aksyonan na talaga to para kasi hindi na to naniniwala sa karma tong mga to Wala nang takot kay Satanas to Diba? So dapat ngayon pa lang dito sa lupa, hatulan agad para syempre magtandaan din. Syempre maging halimbawa sila sa mga susunod na uupo, diba? So yeah, according to Katunying, this administration, sobrang dami talaga na nagsilabasan na mga baho. So, syempre, kudos din naman sa ibang mga senador like yung hands-on talaga sa pag-iimbestiga. Like, halimbawa, sila Senator Rapi Tulfo, sila Senator Risa, or sa mga senador pa na willing nilang i-open up, di ba, yung mga issues na yan. So, di din natin nakita na nag-object si dito, Senator Marcoleta, di ba? So, doon lang talaga siya sa mga diskaya. So, kung passionate talaga siya, dapat nag-comment din siya dito, di ba? But, yeah, I think nakatoka naman siguro yung mga senador na yan. Correct me if I'm wrong na lang. So, anyways, hanggang dito na lang muna. So, again, Trending Pinas News, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is